Proyekto Helmo. Marami-rami na rin po akong mga karanasan sa mga bagay na hindi maipaliwanag. 6 na taong gulang pa lamang ako. Nakakakita na ako. First time kong makakita ng multo sa dating bahay ng ate ko sa Dasma, sa Cavite. Pero natigil lang yung mga pagpapakita ng ipagamot ng mama ko ako sa isang albularyo sa may Bulacan. Dahil sunod-sunod na rin ang mga nakikita ko at pagkakasakit ko nun. Ikaklaro ko na ngayon ay hindi na ako masyadong nakakakita pero sobrang lakas ng pakiramdam ko. May pagkasensitibo ang sixth sense ko. Kumporme pa kung bagong patay. Matagal nang patay. Masama o mabuting espiritu. Kahit din lugar o mga bagay na napuno o nadikitan ng sobrang emosyon at hindi magandang nakaraan. Nasasabi ko kaagad-agad na may nangyari dito, no? O hindi kaya may dati bang nagmamay-ari nito na ganito ganon. Ako na rin pong unang-una na umaayaw sa isang lugar. Lalo na yung bahay na alam ko na pagtungtong pa lamang ng mga kapa ako sa main door. Para na akong hinihila pababa. At pakiramdam ko ay binabarena ang ulo ko sa sakit. Umiiwas ako sa ganon. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw ko na Pleng. Ang karanasan na ito ay nangyari taong 2003, buwan ng Oktubre o Nobyembre, sa Philippine General Hospital. Noong mga panahon na yun ay nire-renovate nila yung loob ng PGH. At dahil sa renovation na ito ay hindi kayang mag-admit ng pagkarami-raming pasyente. Mapa-ER ka man o ward. Nasa 13 taong gulang ako nang mangyari ito. Ako lang mag-isa, kasama ng mama ko sa ER. Punong-puno talaga ang PGH noon. Ikaw na magdidesisyon kung aalis ka, lilipat sa ibang ospital o maghihintay ka doon ng mga lalabas na pasyente sa ward. Dahil sakit sa puso ang sakit ng mama ko, nasaid na kami financially. Sa unang pag-atake niya o pag-heart attack niya nung nasa Bacoor pa kami. Sa mga magtatanong naman kung bakit ako ang nagbabantay sa mama ko noong mga panahon na ito. Hiwalay na po kasi ang mga magulang ko noon. May iba nang kinakasama si Papa. Tapos may away kami ng half-sister ko bago kami magpunta sa PGH. Magkakasama po kasi kami sa iisang bahay noon sa Bacoor nung nakatira pa kami doon ni Mama. Katulong lamang ng half-sister ko ang sumama para ma-admit yung mama ko dahil underage ako. Baka hindi tanggapin si Mama kung ako ang kasama. Bali pagkahatid sa amin ay tumawag muna ang katulong ng half-sister ko sa tita Ellie ko sa Caloocan para i-inform na i-admit si Mama sa PGH noon. Dahil hindi na kaya yung mga gastos sa Cavite. Kailangan may pumunta sa mga kapatid ni Mama. Basically mga tito o tita ko para magbantay doon kay Mama dahil ako nga lang ang kasama niya. Sa totoo lang ay bawal naman talaga ako doon pero dahil sa away naming magkapatid,
Yun nga ang nangyari. Umalis din kaagad ang katulong pagkatapos gawin lahat ng bilin ng half-sister ko sa kanya. Konting description lamang sa PGH noong October or November 2003. Ang ER nila noon ay naka-grills pa lang. Wala pang sliding door or sliding window. Walang aircon ng ER. Hindi tulad ngayon. Ang mga bantay na hindi kaya ang init sa loob ay pwedeng maglatag at humiga sa may shed sa labas ng ER. Tapos yung ER sa loob noon ay may maliit na gate sa likod na pwedeng daanan. Alternate route dahil nga tinakpan ng plywood yung daanan talaga ng pasyenteng naka-hospital bed. Kapag lumabas ka ng maliit na gate, bubungad sa kaliwa yung elevator paakyat pero out of order yon. At hinarangan ng plywood yung daanan sa kaliwa na may hallway. So yung daanan ay sa kanan pagkatapos ng out of order na elevator, sa gitna. Kapag binagtas mo yon, kanan na side ay atrium o lanay na. Nakaglas yun. Kita yung mga tanim na palmera sa labas at open yung taas nun. Kapag tinahak mo naman ang kanang bahagi ay mahabang hallway na ang lapad ay katumbas lamang ng 2 tao na naka-arm sideward. Madadaanan mo yung blood bank at burn unit sa kanan. Naka-glass door ang mga yon pero mga heavily tinted at walang ilaw yung hallway. Ang tanging liwanag lang ay yung ilaw sa mga ward sa upper floors. At dahil bukas yung gitna ng atrium at lanay, ay nakadagdag yung liwanag ng buwan sa liwanag ng dilim na hallway. Yung hallway ay hindi pangkaraniwan kasi mahaba siya literal. Yung dulo ng hallway naman ay may isang elevator din sa gitna kapag binabagtas yung hallway. Kakaliwa ka para sa elevator na fully functioning paakyat. May 1 linggo na kami sa ER noon. Biyernes, alas 2:48 ng madaling araw. Tandang-tanda ko yung araw at oras nito dahil hindi ko makalimutan ang nangyari. Ginising ako ng nurse na may bagong reseta umano si Mama. Kunin ko umano sa pharmacy, sa taas. Tinuro niya sa akin yung maliit na gate sa likod. Naka-half open yon. Kunin mo ito sa pharmacy sa taas. Dumaan ka dyan. Sabay turo niya sa maliit na gate na ito. 6 na reseta yung hawak mo ah. Importante mainom niya yung 3 dyan. Mga bandang alas 3 tapos mauubos na din yung dextrose niya kaya kailangan makuha mo yung ngayon. Paalis na ako. Pupungas-pungas pa nga ako nang tawagin ulit niya ako na, "Ay day, sira yung elevator ah. Sa unahan doon ka sa dulo ng hallway, sa kaliwang side. May elevator doon, gumagana. Pakisara na lang pabalik yung gate kapag nakalabas ka na." Tumango lamang ako. Gawa ng antok pa talaga ako nun. Madilim nga. Pagkalabas ko ay sinara ko yung maliit na gate at agad akong naglakad sa gitna ng hallway na yon, sa kanan. Sinisipat ko yung mga nasa paligid ko. Nang may mapansin ko na may nauna na sa akin na doktor sa malayo. Lakad takbo ang ginagawa niya habang binabagtas yung hallway hanggang lumiko na siya pakaliwa. Natatawa pa ako kasi nagkakandalaglagan na yung hawak niyang bag nun. Mga record, pati kape niya na nakakapa na may takip ay nakatabingi na mula sa pagkakahawak niya. Nasa kalagitnaan na ako ng hallway nang bigla akong nakarinig ng tunog ng takong sa likuran ko. Mga siguro ay 5 hakbang sa likod ko ang layo niya. Bilang mabait na bata ay gumilid ako. Hindi naman ako nakaramdam ng takot nung una kasi baka doktor din yun, di ba? Gumilid ako habang naglalakad para bigyan siya sana ng daan para paunahin ko siya. Pero sa halip na lumakad siya at mauna sa akin nun, hindi niya ginawa. Kaya naman gumitna ulit ako ng paglalakad sa hallway pero narinig ko bigla yung pagmamadali niya sa paglalakad dahil sa takong ng sapatos niya na dinig na dinig mo sa hallway na yon. Gumilid ulit ako. Huminto.
Binigyan ko ulit siya ng daan pero sa pagtataka ko ay huminto din siya sa paglalakad nun. Gusto ko na siyang lingunin sa totoo lang. Ayoko nang pinagtitripan ako ng ganun pero para bang may nagsasabi sa akin na wag na. Kaya naman nagpatuloy ulit ako sa paglalakad. At doon na ako nakaramdam ng takot dahil yung takong na naririnig ko na naman ng mga oras na yon. Para bang malalaglag ang lamang loob ko sa sobrang takot kasi magkaparehas na kami ng ritmo sa paglalakad. Hindi na siya nagmamadali. Sigurado ako doon gawa ng naririnig ko yung takong niya kung paano ang lakad ng tao na yun sa likuran ko. Bigla ako nakaramdam ng paglaki ng ulo nun. Namamanhid. Nagtatayuan na yung mga balahibo ko sa kaliwang parte ko. Tapos yung utak ko ay parang sinisigaw na, bilisan mo na. Tumakbo ka na. Napalakad-takbo na rin talaga ako. Grabe yung pawis ko nun. Pati yung kamay ko ay nagpawis na. Ultimong yung reseta ng doktor ni Mama nalukot ko na. Hindi ko na nilingon yung kung ano man yung nasa likuran ko. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib ko sa sobrang kabog nun. Awa ng Diyos ay nagpapasalamat ako. Nakarating ko ang dulo ng hinahabol ko ang hininga ko. Napahawak ako sa pindutan ng elevator. Hawak ko yung dibdib ko nun. Pero sa pagkagulat ko, pagkaharap ko sa tapat ng elevator ay bukas yon. Nandun pa rin yung doktor na nauna sa akin nun. Babae siya. Hinila niya ako agad, papasok sa may pindot sa elevator para magsara agad yon. Kanina pa kita hinihintay, Neng. Ang tagal mo. Pharmacy ka ba? Tumango lamang ako. Hindi ako makapagsalita. Nanlambot ang tuhod ko na parang jelly is na niyuyugyug pero pansin kong nawala naman yung sakit ng ulo ko. Segundo lang pagkapasok ko sa elevator na yon. Neng, nilingon mo ba? Biglang tanong ng doktora. Nakatitig siya sa akin nun. Doon na ako naglakas loob na magsalita. Pumiyok pa ako sa pagkasabi ko na, hindi po. Ngumiti naman siya sa akin nun. Gusto ko sanang magtanong kay doktora kaso huminto na yung elevator. Napangiti ako sa doktora na yon. Ngumiti naman siya pabalik sa akin. Parang nagta-thank you ako nun. Sabay kaming lumabas ng doktora pagkabukas ng elevator. Bigla itong binati ng guard na sumalubong sa amin. Nagro-roving ito sa floor na yon. Sumabay na din yon sa kanya at kapwa sila lumiko patawid sa kabilang building. Sinilip ko pa muna sila saka ako tumungo sa talagang pupuntahan ko. Sobrang buka na lang pala yung pharmacy. Sobrang liwanag doon kaya nakaramdam na ako ng ligtas na ako. Pagtingin ko sa malaking orasan ng pharmacy, 2:55 ng madaling araw pa lang. Pero pakiramdam ko ay napakatagal ko nang naglakad sa hallway na yon. Ano kayang nangyari sa akin kung sakaling nilingon ko yung nakasunod sa akin nun? At tapos ay hindi ako hinantay ng doktora sa elevator. Naranasan din kaya yun ng doktora kaya niya ako hinintay. Yun sana ang gusto kong itanong ng mga panahon na yun sa doktora. Mabait siya. Sa ngayon ay wala na yung hallway na ito. Either tinibago, in-expand yung ER sa dami ng renovation na nangyari noong mga taon na nagdaan. Balita ko ay mas gumanda na yung PGH ngayong 2023. Hindi man yung serbisyo nila pero kahit papano, na-improve naman yung lugar mismo.
Ako po ulit ito, si Tony. Ako yung nagpadala ng kwentong pinamagatan yung dayo sa Aklan. Maraming salamat po sa pagpili nun. Sa mga nagtatanong kung nasaan ito, isla ito malapit sa New Washington. Hanggang dyan na lamang po ang mabibigay kong information sa lugar na ito. Natuwa kami nang mapakinggan yung kwentong yon. Dagdag pa ni Nani na sa panahon ngayon, karamihan sa nakatira sa isla ay mga aswang na. Nag-aalala man, ipagdadasal na lamang umano niya ang mga kamag-anak niya doon. Bali ang ikikwento ko naman sa inyo ay ang karanasan ko nung bata ako. Nakatira kami ng magulang ko sa bahay nila Lola sa may Bulacan. Maraming mga bagay na hindi ko mapaliwanag ang nangyari sa lugar na yon. Unang kwento. Si Huniko ay anak ng pinsan namin na si Ate Nita. Gaya ng ibang magulang ay mahal na mahal ni Ate Nita si Huniko. Maagang naiwalay sa asawa si Ate Nita, kaya nag-iisang anak na lamang si Huniko. Mabait naman bata ito, mahiyain, malambing. Ipinasok ni Ate Nita sa Central si Huniko para makapag-aral nun. Central ang tawag sa isa pang pampublikong eskwelahan doon. Malaki ito. May sarili din itong soccer field at track para sa mga runners. Bukod dito ay maraming punong malalaki at gawa sa kahoy lang ang bawat classroom dito. Kadalasan ay pumupunta si Ate Nita sa amin. Sa bahay, doon siya nagpapalipas ng oras dahil susunduin niya din si Huniko. Malapit lamang din kasi yung bahay namin sa Central. Halos 2 kilometro lamang ang layo nito. Hindi lumaon, nagkaroon na ng sariling pag-iisip si Huniko. Kaya niya nang pumasok at umuwing mag-isa. Grade 5 na siya at nakakapagtrabaho na rin si Ate Nita ng pagtitinda ng merienda sa bayan. Sa isang pasyal ni Ate Nita sa bahay, kinamusta ni Mama si Huniko. Naikwento ni Ate Nita na natutuwa siya dahil matataas daw ang grado ng bata. Nagtataka lamang umano siya gawa ng bago ang kinikilos nito. Naikwento sa kanya na 6:00 na umano ng gabi kung makauwi ang anak niya. Nagtataka siya dahil malapit lang naman ang Central sa kanila. At 3:00 ng hapon ay tapos na yung klase ng bata noon. Pinagsabihan niya ito at ang sagot lamang ay naglalaro lamang daw siya. Dumating ang summer at bakasyon na ng mga bata. Naikwento ni Ate Nita sa amin na nagpupunta pa rin daw sa Central si Huniko kahit walang klase. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit si Huniko. Namutla ang bata. Sumasakit ang tiyan, nilalagnat. Pinaospital si Huniko ni Ate Nita noon. Sa lahat ng test ay walang makita ang mga doktor. Kinausap ni Mama si Ate Nita. Sinabi niya na patingnan sa albularyo. Wala namang mawawala. Sumunod si Ate Nita sa sinabi ni Mama. Binisita ng albularyo si Huniko sa ospital at hinawakan ng pulso ng bata noon. Tiningnan din ito ang mata at nagsimula itong magtawas. Sinabi ng albularyo na may kaibigan si Huniko na gusto siyang kuhanin at dalhin sa mundo nila. Nagtanong ito kung saan ba laging pumupunta yung anak ni Ate Nita. At walang ibang nasagot si ate, kundi sa Central. Kailangan mong maganda ng pangalay ng isang buong manok na buhay. Pupunta tayo sa Central, sabi ng albularyo. Pumunta sila sa dulong bahagi ng eskwelahan. Tinuro sila ng gwardiya na sa harap ng puno na tutulog si Huniko. Sa harap ng 3 akasya. Isinagawa ng albularyo ang dasal sa harap ng 3 puno ng akasya na malalaki noon. Hindi umano ay inalay na ang buhay ng manok
Wika ng albularyo na pinakiusapan niya ang kaibigan ni Juniko na huwag nang dalhin ang bata sa mundo nila. Dahil sa mundo natin nararapat mamuhay ang batang yon. Dumaan ang ilang araw at nakakonfine pa rin si Juniko. Pero sa ika-5 araw mula nang kinausap ng albularyo ang kaibigan niya, pumanaw siya. Umiiyak, natutulala, sumisigaw sa sakit si Ate Nita mula pagkamatay hanggang sa libing. Dumaan si Ate Nita at sinabi niya kay Mama na nagpakita daw sa kanya si Juniko. Ang sabi nito, "Huwag ka nang masaktan, Ma. Nandito lang ako sa sentral." Ikalawang kwento. Marami siguro ang hindi naniniwala sa ikikwento ko. Sa amin sa Bulacan, merong tinatawag na sentro. Ang sentro ay isang lugar kung saan pwedeng magpagamot sa albularyo. Matuto ng mga salita ng Diyos o sa pagpapagamot. Kada Lunes ng hapon ang gamutan. Ayon sa mga medium, si Dr. Jose Rizal ang gumagamot. Sumasapi ang kaluluwa nito sa isang medium para makapagpagamot. Kada linggo naman ang hapon ng turuan. Ang mga nagtuturo ay ang mga alagad o anghel ng Diyos na sumasapi din sa isang medium. Naalala ko noong ika-1 taon ng kamatayan ni Lola. Pumunta kami sa sentro. Pinapayagan nila makausap ang namatay na mga kapamilya nito kada anibersaryo ng kamatayan. Nakausap namin si Lola. Wala kaming kakilala sa mga medium pero noong sumapi na ang kaluluwa ni Lola sa medium, pagkatapos ng dinasal nito, kinagulat naming kakilala niya kaming lahat. Kahit sa mga topic na kami lamang sa pamilya namin ang nakakaalam, alam niya. Simula noon ay naniwala na ang pamilya namin sa sentro. Meron pang pagkakataon na pinapunta nila kaming mga bata sa pagtuturo sa sentro. Sa naaalala ko, binanggit doon na kapag namatay ang isang tao, mapupunta ang kaluluwa nito sa kadiliman. Ito ang sinasabi nilang impyerno. Sa kadiliman, lahat ng sigaw, iyak, takot ng mga namatay o pinatay ay maririnig. Ang tanging paraan lang para mapunta sa liwanag o katahimikan ng kaluluwa ng mga namatay ay sa pagdadasal sa Diyos. Sinabi din sa pagtuturo na ang mga kandila na sinisindihan para sa mga namatay ang magsisilbing ilaw nila. Sinabi din dito na kapag natuto ang kaluluwa na magdasal ng taos sa puso, doon lang niya makakamit ang katahimikan. Kung ako ang tatanungin, kung naniniwala ba ako o hindi? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Hinihintay ko na lamang ang tamang oras para malaman ko ang totoo. At kung totoo man, magpasalamat na lang at may konti akong kaalaman. Ikatlo. Ang bahay namin sa Bulacan ay malaking lumang bahay. Bahay ito ni Lola at Lolo. Kung tutuusin sa panahon ngayon, 3 bahay na ang maitatayo sa laki ng lupa namin. Noon ay purong kahoy lamang ang bahay pero nung nagkatrabaho na ang mga anak nila Lola, ginawa na nilang bato ang pader sa ibaba. Sa 2nd floor ay ganun pa rin. Purong kahoy pati ang flooring. Naalala ko pa na pinagpa-floor wax at bunot pa ako ni Mama sa kwarto namin sa taas ng bahay. Sa gilid ng bahay ay garahe. Wala kaming sasakyan pero garahe o garden ang tawag namin dito. 2 ang gate namin na tanaw sa magkabilang dulo ng garahe. Isang malaking gate sa harap at single gate sa likod. Pag pumasok ka sa bahay ay matatanaw mo ang mga santo na malalaki. Isa po kasi kami sa mga nagpuprosesyon kada mahal na araw. Pag hindi ilalabas sa mga santo ay nasa bahay lamang ito. Minsan nga,
Parang gumagalaw ang mga daliri at mata ng mga yon. May piano din po kami sa bahay na tumutunog ang isang tiklado sa madaling araw. Ang kwarto namin ay nasa second floor. Minsan, kahit ako lang ang tao sa bahay at nakasarado ang pinto, nakikita kong merong naglalakad sa labas ng kwarto dahil sa anino sa ibaba ng pinto. O mararamdaman ko ang apak ng paa. Ang mga karanasan ko sa bahay ay hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. May isang gabi na ako na lang ang tao sa baba. Pinapaakit na ako ni Mama para matulog pero hindi ako nakinig. Nanonood po kasi ako ng MTV noon. Mahilig kasi talaga ako sa music at uso ang MTV ng mga panahon nito. Habang nanonood ako, ay parang may sumisit-sit sa akin noon. 2 sit-sit. Hindi ko pinapansin dahil mahina ito at nanonood lamang ako. Sa ikatlong sit-sit ay lumakas siya. Napatingin ako sa bintana sa likod na tanaw ang garahe pero walang tao. Tiningnan ko si Mama sa kwarto na baka tinatakot niya lang ako. Pero tulog si Mama. Tulog na rin ang iba naming kasama sa bahay. Nagtimpla ako ng kape at pumalik sa panonood ng TV. Sa pang-apat na sit-sit, napakalakas na Sir Seth na para na itong nakadikit sa tenga ko. Sa sobrang takot ay tumakbo ako at umakyat sa kwarto dahilan kung bakit nagising ang mga kasama ko sa bahay. Nagkasakit ako noon. Nagpa-albularyo sila Mama. Sinabi ng albularyo na napagkatuwaan lamang umano ako ng dumaan. Pinaliwanag ng albularyo na ang garahe namin ay daanan talaga ng mga laman lupa papunta sa malaking puno ng mangga. Ang puno ng mangga ang kanilang kaharian. Kung wala kasi ang bahay namin, mula sa harap ng bahay ay diretso lamang ang daan papunta sa malaking puno ng manggang yon. Malaki ang puno. Lagpas sa 2 palapag na bahay ang taas. Ito ang mga kakaibang karanasan ko sa Bulacan. Ngayon ay dito na ako nakatira sa Valenzuela. Hanggang ngayon ay doon pa rin nakatira sila Mama at bumibisita kami doon tuwing Abril.